What if makita mo ulit si Claire at ma-realize mo na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya? Anong gagawin mo? Babalikan mo ba siya? Kahit pa alam mong niloko ka niya noon. It's been 7 years. Siguro wala naman akong nararamdaman para sa kanya, Yumi. Matagal na panahon na mula na maghiwalay kaming dalawa. Imposible naman na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. May bahid na ines ang tono ng kanyang boses. Pero sa loob ng 7 taon na yon, hindi ka naghanap ng iba na para bang umaasa ka pa rin sa kanya. Since your marriage ended, you haven't gone to any dates. Kahit friendly date man lang yan, wala. It seems like you've been reluctant to open your heart again. Kaya hindi na ako magugulat kung bumalik ang nararamdaman mo para sa kanya. Pag muli kayo nagkitang dalawa. Hindi nagustuhan ni Angelo ang usapan na yon, kung kaya tumayo na si Angelo at iniwan si Yumi mag-isa sa loob ng opisina niya. At kahit natutuloy ito sa pagbabalik niya sa Pilipinas para makuha niya ang bahay mula sa dating asawa, itinuloy niya pa rin ang plano niya. Habang nakatayo si Angelo Del Rio sa harap ng pinto ng dating bahay nila ng kanyang asawa, na siyang bahay niya rin noong hindi niya pa nakikilala si Claire, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Marami na ang nagbago mula nang huli siyang pumapak dito. At sa dami ng oras na lumipas, hindi niya alam kung paano at kung kaya niya bang tumapak sa loob ng bahay na dati ay inakala niya na mapupuno ng masayang alaala nilang mag-asawa. Huminga ng malalim si Angelo. Itinaas ang kamay at dahan-dahang pinindot ang doorbell. Ilang saglit lang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang 3 maliit na bata. Triplets na halos magkakahawig at may parehong kislap ng mga mata. Nagulat si Angelo. Napaatras din ang bahagya habang nakatitig sa kanila. Hindi makapaniwala sa kanya nasasaksihan. "Daddy?" Sabay-sabay na sabi ng mga bata, mabilis na lumapit sa kanya at agad siyang niyakap ng mahigpit na parang matagal na nilang hinihintay ang pagdating niya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang mabuting ina si Claire Montero. Pinagmamalaki siya ng kanyang triplets na anak na sina Celas, Javier at Isla. Kilala siya bilang isang mabuting ina na inuuna ang kapakanan ng kanyang mga anak sa lahat ng pagkakataon. Mahigit 7 taon na rin ang lumipas mula na maghiwalay sila ng asawa niyang si Joaquin Angelo Del Rio. Hindi kailanman nalaman ng kanyang dating asawa na nagkaroon sila ng triplets. Bago pa man kasi nadiskubre ni Claire ang kanyang pagbubuntis, nakipaghiwalay na si Angelo sa kanya. Biglaan lamang iyon. Wala itong kahit anong paliwanag o babala. Bigla na lang siyang nag-file ng divorce at tuluyang iniwan si Claire na nagtataka at nasasaktan. Siguro nga ay iyon ang dahilan kung bakit sa Germany sila ikinasal ni Angelo dahil alam nitong mas madali roong makakuha ng divorce kaysa dito sa Pilipinas na hindi pa legal ang ganoon. Sa kabila ng pagiging mag-asawa at mga pangakong binitawan na pagtanto ni Claire na maaaring ito ang plano ni Angelo mula pa lang sa simula. Baka dahil sa bata pa sila nang ikasal sila. 20 years old lamang siya noong ikasal siya kay Angelo, habang ang kanyang dating asawa naman ay 22 na sa mga panahon na yon. Siguro ay habang tumatagal ang kanilang pagsasama na pagtanto ni Angelo na hindi pala siya nito mahal o kaya naman habang tumatagal ay nawala ng pagmamahal nito sa kanya. Nang magdesisyon itong iwasan siya, nag-iwan din ito ng tanong sa kanyang isipan kung may nagawa ba siyang pagkakamali o kung hindi na ba talaga siya mahal nito. Nang matuklasan ni Claire na buntis siya sa triplets, pinanghawakan ni Claire ang ideya ng pagsisimula ng bagong buhay kasama ang mga anak. Alam niyang magiging mahirap ang pagiging ina ng mag-isa, pero mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at ibuhos ang buong atensyon at pagmamahal sa kanilang mga anak. Simula noon ay mag-isa niya nang itinaguyod ang mga bata.
Hindi naging madali ang lahat. Pero sa kabila ng pagiging single mother, ginagawa ni Claire ang lahat ng makakaya niya upang maramdaman ng kanyang mga anak ang pagmamahal at seguridad. Siya ang naging sandigan ng triplets at sa kabila ng lahat ng sakit na dulot sa kanya ng nakaraan, binigyan niya ang kanyang anak ng maayos na buhay. Siya ang tipo ng inang laging naroon sa bawat mahalagang yugto sa buhay ng kanyang mga anak. Walang tigil siya sa pagtatrabaho at nagsisikap na maging sandigan ng mga bata. Kahit pa madalas na siyang pagod at kahit na may sakit din siya, mahal niya ang triplets ng higit pa sa ano paman at tinitiyak niyang hindi niya kailanman nararamdaman ang kakulangan ng isang ama dahil sa pag-ibig at gabay na ibinibigay niya sa kanila. Sa bawat hagpang ng paglaki ng triplets, nagiging matatag si Claire dahil alam niya na iyon ang kailangan ng mga anak niya. Kailangan sila ng isang ina na matatag, palaban, at maaasahan sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay. Talaga bang ayaw mong mag-asawa ulit, Claire? Biglang tanong kay Claire ng kaibigan niyang si Shane. Di ko naman kailangan ng asawa. Pabiro pa niyang sinabi. Pero ang anak mo, lumalaki na sila at nagiging sobrang busy ka rin sa trabaho mo. Kailangan mo din ng isang taong makakatuwang sa pagpapalaki sa tatlo. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Ayoko. Kaya ko pa naman palakayin ang mga anak ko na ako lang. At saka kung sakali man na mag-aasawa ako ng iba, tsaka kung masasaktan ng tatlo lalo pat ang alam nila, ay babalik pa sa amin ang kanilang ama. Ay ikaw naman kasi, bakit pa hindi mo pa aminin sa kanila na hiwalay na kayo ni Angelo? Eh di sana hindi na umasa yung mga bata sa kanilang walang kwentang ama. Pairap pa na sinabi ni Shane. Ay alam mo naman kung anong dahilan ko, diba? Balang araw, sasabihin ko rin sa ama nilang tungkol sa kanila at siya ang magiging kasama nila. Natahimik si Shane ng dahil doon. Pilit naman niyang initian ang kaibigan bago kinuha ang baso ng tubig. Maya-maya pa ay nagpapaalam na rin si Claire kay Shane dahil kailangan niya pang pumasok sa kanyang trabaho. Oh, maaga ka, Claire, sabi sa kanya ng boss na si Knight. Opo, sir. Hindi po kasi traffic ngayon. Sagot niya naman sa boss. 3 taon na siyang sekretary ni Knight. Mabait na tao ang boss niya at wala ring problema kapag late na siyang dumarating. Hindi mo ba ulit kasama ang mga anak mo? Tanong nito. Noon kasi, lalo na pag walang pasok ang mga bata ay lagi niyang kasama ang tatlo sa trabaho niya dahil walang ibang magbabantay sa kanila at hindi rin yung problema sa boss niya dahil mabait din naman ang mga anak niya. Hindi sila masyadong nangungulit lalo na kapag alam nila na oras ng kanyang trabaho. Behave lang sila nakaupo sa waiting area o di naman kaya ay naglalaro. May nagbabantay na po kasi sa mga anak ko. Bihira ko lang naman po silang maisama dito kapag po nag-day off lang si Yaya at may trabaho ako. Saka ko lang po sila na isasama ulit. Paliwanag ni Claire. Ah, ganun ba? Sayang naman. I was expecting na isasama mo pa rin sila dito. Sambit ng boss. But still, may binili akong pasalubong para sa kanila. Ikaw na lang siguro magbigay sa kanila? Ho? Hindi na po dapat kayo nag-abala, sir. Nahihiyang Ania. It's okay. Besides, they're your kids and kids loves chocolates. Nakangiti nitong Ani. Bagaman nahihiya, nagpasalamat na lang siya sa boss niya na tila napalapit na rin sa kanyang mga anak. Na makauwi siya, sobrang tuwang-tuwa ang tatlo dahil sa pasalubong sa kanila ni Sir Knight. Ang tsokolate talaga ang kasiyahan ng tatlo, tulad ng kanilang ama na si Angelo na mahilig din sa matatamis at chocolates. Nang pumasok ang mga bata sa bahay, isang hapong galing sa eskwela, agad niyang napansin ang lungkot ng mga ito. Si Silas, isa sa mga triplets ay tila nagpipigil ng hikbi. Ang mga mata nito ay namumula at basa pa sa mga luhang tumutulo mula sa mahinang pag-iyak. Agad namang tumakbo si Claire papalapit sa anak, puno ng pag-aalala. Silas anak, bakit ka umiiyak? Nagpalitan ng tingin sina Isla at Silas. May gustong sabihin ngunit nahihiya. Sumingit naman si Javier at nagsalita. Mommy, kasi po may nang-away kay Silas sa school kanina. Napakunot naman ang noo ni Claire sa nirinig. Hinaplos niya ang buhok ni Silas at tinanong ng kay Lambing. Sino bang nang-away sa'yo anak? Ano bang nangyari? Si Silas ay suminghot at ang dinig niya ay nanginginig.
Mommy, sabi nila mahina daw po ako at lampa na hindi ko raw kaya makipaglaro sa kanila. Sabi pa po nila dahil daw po yun sa wala po akong daddy. Napatakip pa ito sa mukha at muling tumulo ang mga luha. Niyakap ni Claire ang anak. Hinayaan ng anak na maglabas ng saloobin, habang si Isla naman ay lumapit at hinawakan ng kamay ni Silas. Don't cry na, Silas. Andito naman si Mommy. Aawayin din yung mga nang-away sa atin kanina. Pero Mommy, seryoso na sabi ni Javier. Halarata rin dito na galit sa mga nang-away sa kakambal. Si Javier din kasi ang pinakamatapang sa tatlo kaya ito ang tagapagtanggol ng dalawa pag wala siya. Hindi po patas yung ginawa ng mga bata kay Silas. Tinulak po nila siya sa playground, tapos pinagtatawanan siya. Sabi nila hindi raw siya kasing lakas namin. Tapos, freak daw po kami kasi unlike them, wala po kaming daddy. Huwag ka mag-alala, Silas. Ang sabi ni Claire habang hinahaplos ang likod ng anak. Andito si Mommy para sa inyo. Hindi tama ang ginawa sa iyo ng mga bata kanina. At gagawa tayo ng paraan para hindi ka nila ulit saktan. Bukas na bukas din ako maghahatid sa inyo sa eskwela. Kakausapin ko ang teacher mo. Pati na rin ang nang-away sa iyo para hindi na ito maulit pa. Si Silas ay tumango, bagamat may natitira pa ring lungkot sa mukha. Magpahinga na muna kayo mga anak. Malumanay na sabi ni Claire. Pero bago pa man siya makatayo ng tuwid, ay nagtanong na ulit sa kanya si Silas. Mommy, matagal ba po ba talagang uuwi si Daddy? Bakit po parang ayaw niya po umuwi sa atin? Ang sabi po ng mga kaklase namin, freak daw po kaming tatlo kasi wala raw po kaming daddy katulad nila. Matagal pa uuwi ang daddy ninyo mga anak pero huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba na freak kayo. Hindi kayo freak, okay? Busy lang talaga ang daddy niyo sa trabaho niya sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya uuwi sa atin kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila. Okay? Wala lamang sila magawa sa mga buhay nila kaya nasasabi nila iyon. Sagot naman ni Claire, uuwi rin siya. Hindi pa nga lang sa ngayon pero alam kong uuwi rin siya sa atin. Sobrang tagal niya naman pong umuwi, hindi man lang po siya tumatawag sa atin. Sabi naman ni Isla. Nakakausap niyo naman siya minsan, hindi ba? Ani ni Claire sa tatlong anak. Walang alam ang tatlo na matagal na silang hiwalay ni Angelo. Hindi nila alam na bago pa man sila isinilang ay iniwan na siya ng kanyang dating asawa. Ang buong akala nila ay sadyang busy lang sa trabaho sa ibang bansa ang kanilang ama. Nahirapan din kasi si Claire na ipagtapat sa kanila ang totoo. Lalo pa at buong buhay nila, ang alam nila ay babalik pa ang inakalang ama. Sadyang ayaw niyang masaktan ang kanyang mga anak. Nakakausap nga po namin siya pero hindi naman po namin nakikita ang mukha niya. Minsan parang kaboses pa siya ni Tito Maximilian. Sambit naman ni Javier. Ang Tito Ninong Maximilian na sinasabi nila ay ang kaibigan niyang naaawa na rin para sa triplets kung kaya nagpapanggap sa tawag si Maximilian na ito ang ama ng mga bata para kunwari ay nakakausap nila ang kanilang ama. Sa ganoong paraan kasi ay gumagaan ang loob ng mga bata sa tuwing nakakuusap nila ang ama. Pagpasensyahan niyo na ang daddy niyo. Sobrang strict din kasi ng mga boss niya roon sa ibang bansa. May contract kasi siyang pinirmahan sa kanila. Kaya kahit na gusto niya tayo makausap, kung ayaw naman siyang payagan ng boss niya, wala tayong magagawa. Pagsisinungaling naman ni Claire. Hindi naman niya plano na habang buhay itago ang totoo sa kanyang mga anak. Balak niya rin na sabihin ang totoo sa kanila. Sadyang hindi pa talaga siya makahanap ng magandang pagkakataon na sabihin ito sa kanila. Sobrang bad po pala talaga ng boss ni Daddy, ano po, Mommy? Hindi niya man lang po hinahayaan si Daddy na makausap po tayo. Wika pa ni Isla. Ganun talaga anak. Pero tandaan niyo na ginagawa lang yun ng Daddy ninyo para sa inyo. Gusto niya kasi na maging maayos ang buhay ninyo para mabili niyo ang lahat ng gusto ninyo. Pero Mommy, hindi naman po namin kailangan ng marangyang buhay o kung ano man pong material na bagay. Ang gusto lang po namin ay makasama po namin si Daddy. Sabi pa ni Javier.
Habang lumalaki ang triplets ay mas lalo silang naging matalino kung kaya minsan ay mahirap nang magsinungaling sa kanila dahil mas lalo nang dumarami ang mga katanungan nila sa kanilang ama. Mabuti na lamang at ng araw na yon ay wala na silang gaanong mga tanong. Kinabukasan, tulad ng pangako ni Claire sa mga anak, siya ang nagatid sa kanila sa eskwelahan. Pinakiusapan niya ang guro ng triplets na kung maaari ay bantayan ito mula sa mga kaklase na lang nambubuli sa kanila at ang guro naman ay humingi ng tawad sa kanya. Sa kabilang banda naman, matagal nang pinag-iisipan ni Angelo Del Rio ang umuwi sa Pilipinas para bawiin muli sa dati niyang asawa ang bahay. Hindi kasi maganda ang mga binabalita sa kanya ng ina ni Claire. Ayon dito ay kung sino-sino raw ng mga lalaking dinadala ni Claire sa bahay nila na yon. At pakaramdam ni Angelo ay sobrang pang-disrespect na yon sa kanya. Matagal nang walang naging balita si Angelo sa ex-wife niya. Mula nung sila ay naghiwalay, iniiwasan niya rin na makarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanyang dating asawa. Sa tuwing maririnig lamang ni Angelo ang pangalan ng dating niyang asawa, para bang nakikita niya rin kung paano siya nito niloko noon. After so many years na wala siyang kahit anong naging balita tungkol sa dating niyang asawa, sinubukan ng ina ni Claire na mag-reach out sa kanya at sinabi nito sa kanya ang lahat-lahat ng ginagawa ng anak sa kanilang dating bahay mag-asawa. Hindi niya lubos akalain na may mas ilalala pa palang pang-disrespect sa kanya ni Claire noon. Hindi lamang siya nito niloko na naging sanhi ng kanilang hiwalayan, pero ngayon, pati ang bahay na binili niya noong mag-asawa pa sila at sa parehong bahay na pinangakuan nila na mapupuno iyon ng mga masasayang alaala, ay doon din ito dadalhin ang mga naging lalaki nito. Matapos ang ilang linggo na pag-iisip, nagpa siya si Angelo na bumalik na lamang siya sa Pilipinas para bawiin sa kanyang dating asawa ang mansyon na siyang nagpundar. Hindi siya papayag. Napatuloy siyang i-disrespect ng dating niyang asawa. Angelo, talaga bang babalik ka pa sa bahay ninyong dalawa ni Claire? Hayaan mo ng babaeng yon, magstay ka na lang dito. Hindi ka pa ba kontento sa akin at balak mo pang balikan ng dati mong asawa? Naiinis na sabi sa kanya ni Yubi, ang childhood best friend niya. Hindi naman ako makikipagbalikan kay Claire, Yumi. Babawiin ko lamang ang mula sa kanyang bahay. Pero, mumuso naman si Yumi at naupo na sa sofa. Kapag nakita mo ulit siya, paano kung mahulog ka ulit sa kanya? Come on, pareho natin alam kung paano ka na nabaliw sa kanya noon. Na maski ako na childhood best friend, ay nilayuan at kinalimutan mo rin para sa kanya. Hindi na mangyayari yon. Natuto na ako sa pagkakamali ko noon. Hindi ko hahayaan ang pagmamahal ko para kay Claire ang maging dahilan pa para muli ako mabaliw sa kanya. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Yumi. Babawiin mo lang ba talaga sa kanya ang bahay niyo? Yeah. Tapos babalik ka na ulit dito sa States? Tanong ulit ni Yumi. Of course. Hindi ko maaaring pabayaan ang kumpanya dito. What if makita mo ulit si Claire at ma-realize mo na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya? Anong gagawin mo? Babalikan mo ba siya kahit pa alam mong niloko ka niya noon? It's been 7 years. Siguro naman wala na ako nararamdaman para sa kanya, Yumi. Matagal na panahon na yon mula nung maghiwalay kaming dalawa. Imposible naman na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. May bahid ng inis ang tono ng kanyang boses. Pero sa loob ng 7 taon na yon, hindi ka naghanap ng iba na para bang umaasa ka pa rin sa kanya. Since your marriage ended, you haven't gone on any dates. Kahit friendly date man lang, wala. It seems like you've been reluctant to open your heart again. Kaya hindi na ako magugulat kung bumalik man ang nararamdaman mo para sa kanya pag nagkita ulit kayong dalawa. Hindi na magustuhan ni Angelo ang usapan na yon, kung kaya tumayo na si Angelo at iniwan si Yumi mag-isa sa loob ng opisina niya. At kahit natutuloy ito sa pagbabalik niya sa Pilipinas para makuha ang bahay nila ng kanyang dating asawa, tinuloy niya pa rin ang plano niya. Habang nakatayo si Angelo Del Rio sa harap ng pinto ng dating bahay nila ng kanyang asawa, na siyang bahay niya rin noong hindi niya pa nakikilala si Claire, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan.
Marami nang nagbago mula nang huli siyang tumapak dito. At sa dami ng oras na lumipas, hindi niya alam kung kaya niya bang tumapak sa loob ng bahay na dati ay inakala niya na mapupuno ng masasayang alaala nilang mag-asawa. Huminga si Angelo ng malalim, itinaas ang kamay at dahan-dahang pinindot ang doorbell. Ilang saglit lamang ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang 3 maliliit na bata. Triplets na halos magkakahawig at may parehong kislap ng mga mata. Nagulat si Angelo. Napaatras din ang bahagya habang nakatitig sa kanila. Hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. "Daddy!" Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Mabilis na lumapit sa kanya at agad siyang niyakap ng mahigpit. Parang matagal na nilang hinihintay ang pagdating niya. Napalunok si Angelo. Hindi siya nakakilos, ngunit ramdam na ramdam niya ang init ng kanilang mga yakap na tila nagpapalambot sa kanyang puso na matagal nang nanlamig. Hindi siya nakapagsalita agad. Ninanamnam niya ang hindi inaasahang pagmamahal mula sa mga batang hindi niya inaasahang sasalubong sa kanya. "Miss na miss ka na po namin, Daddy!" Isa sa mga bata ang nagsabi habang mas mahigpit pang niyakap ang kanyang binti. Ang mga maliliit na kamay nito ay hindi bumibitaw. "Sobrang saya po namin nandito ka na!" Dagdag pa ng isa pa. Habang ang isa naman ay nakangiting nakatingin sa kanya. Puno ng saya ang mga mata. "Mabuti na lang po't umuwi ka na po. Matagal ka na po naming hinihintay. Akala po namin matagal pa po bago kayo umuwi. Ang sabi po kasi sa amin ni Mommy, matagal ka po pong babalik dito." Wika ng batang babae. Tuluyan ang natunaw ang puso ni Angelo. Ang mga batang ito. Ngayon niya lamang sila nakita, ngunit ang pakiramdam niya ay para bang sobrang tagal niya nang kilala ang mga ito. May kung ano siyang pakiramdam. Pakiramdam na para bang sobrang malapit ang mga ito sa kanya. Hindi maintindihan ni Angelo kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman niya ngayon. Napaluhod pa si Angelo sa harap ng mga bata na punong-puno pa rin ang galak ang muka. Ang luha ay nangingilid pa sa kanilang mga mata. "Mga anak ba kayo ni Claire Montero?" Tanong niya sa mga ito. "Opo, ako po si Javier." Pakilala ng isa. At ang sumunod naman na nagpakilala ay ang batang babae naman. "Ako naman po si Isla." At ang panghuli pang bata ay nakayakap na rin sa kanya na para bang ayaw pa rin itong bumitaw sa kanya. "Ako naman po si Silas." "Mga anak mo rin po kami, Daddy." Masayang dagdag ni Javier. Ang kalituhan ay makikita sa mukha ni Angelo. Hindi niya maiwasang magtaka. Bakit Daddy ang tawag ng mga ito sa kanya? Wala siyang maalala na may naging anak sila ni Claire. Siguro ay anak ito ni Claire sa ibang lalaki. O baka sa naging kalaguyo nito noon. Pero kung talagang ang anak ito ni Claire sa ibang lalaki, bakit siyang ipinakilala nito sa mga anak na ama nito? At bakit ganito na lang ang tuwa ng mga bata na makita siya? Sa malapit na tingin, napansin niya ang 2 batang lalaki ay may malalim na pagkakahawig sa kanya. Pareho ang hugis ng mata, pati ang bahagyang kulot na buhok at hugis ng ilong. Parang nakikita niya ang kanyang kabataan sa kanila. Lalo pang naguluhan si Angelo nang mapansin ang batang babae. Hawig na hawig ito sa kanyang dating asawa. Ang lambot ng mga mata, ang pino at banayad ng mga ngiti. Hindi na siya makagalaw. Natulala lang sa mukha ng mga bata habang sinusubukan na intindihin kung paano ito nangyari. Bumalik lamang si Angelo sa realidad nang naramdaman ng isa sa mga batang lalaki na mahigpit pa rin ang kapit sa kanya. "Daddy, bakit po kayo nakatingin sa amin ng ganyan?" Tanong nito na may bahagyang pagtataka sa boses. Hindi agad nakasagot si Angelo, pero pinilit niyang ngumiti para hindi sila mag-alala. Kayo? Kayong mga anak ko?" Tumango naman ang 3 bata, sabay-sabay nang ngumingiti na para bang tuwang-tuwa sa kanyang presensya. "Opo, Daddy. Ang tagal po namin kayong hinintay.
Sabi po ni Mommy, matagal pa po kayong uuwi pero siguro po surprise nyo lang po ito sa amin ano. Kaya po pala ang saya ni Mommy kanina bago siya umalis. Uuwi ka na po pala. Sabi ng batang babae na si Isla na hawak-hawak naman ang kamay niya at tila ba ayaw siyang pakawalan. Kaya nga po Daddy, sobrang masaya po kami ngayon na umuwi ka na po. Hindi na po kami magiging freak kasi wala po kaming Daddy, nandito ka na po. Ang sabi naman ni Silas. Hindi naman ni Angelo maiwasang makaramdam lungkot at saya. Isang pakiramdam na ngayon niya lang naramdaman. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pagbabalik, 3 bata na tila bahagi ng kanyang puso ang sasalubong sa kanya. Pakiramdam ni Angelo ay matagal na siyang nawawala, pero ngayon nandito na siya. Parang may sinasabi sa kanyang puso na ito ang tahanan niya. Kasama ang mga batang hindi lamang may hawig sa kanya, kundi buong puso siyang tinanggap at tinawag na Daddy. May kung anong nagtulak kay Angelo para kabigin ng mga bata palapit sa kanya. Hanggang sa namalayan niya na lang na yakap-yakap niya na ulit ang mga ito. Habang yakap pa rin ni Angelo ang triplets, narinig niyang may papalapit na yapak naman mula sa loob ng bahay. Isang babae na halatang nagmamadali at may dalang mga laruan ang dumating sa pintuan. Agad itong napatigil at napakunot ang noon nang makita siya. Sino po sila? Tanong ng yaya at halatang nagtataka at nag-aalala. Saglit naman na tumigil si Angelo bago sumagot at sa malamlam na boses, sinabi niya ang kanyang pangalan. I'm Joaquin, Angelo Del Rio. Nang marinig iyon, napalunok at napaatras ang yaya. Nanlalaki ang mga mata niya na tila hindi makapaniwala. Angelo Del Rio? Kayo po ang... Tila hindi ito nakapagsalita ng maayos na para bang naguguluhan at nagulat ng sabay. Biglang sabay-sabay na nagsalita ang mga bata, nakatingin at puno ng saya. Yaya, siya po ang daddy namin. Sa wakas umuwi na po siya sa amin. Sigaw ng isang batang lalaki, puno ng kasiyahan ng mukha. Oo nga po, Yaya. Si Daddy na po ito. Sabi naman ng batang babae. Masaya at mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Nakatingin lang si Angelo sa Yaya. Nakikita niya ang reaksyon nito. Halatang alam na nito ang tungkol sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Angelo sa nangyayari. Napakarami niyang mga katanungan at alam niyang isang tao lang makakasagot sa mga tanong niya na iyon. At iyon ay walang iba kundi ang kanyang dating asawa na si Claire. Kapag nagkausap na sila at kapag napaliwanag na nito ang lahat sa kanya, ay saka lamang siya malilinawan. Nang inanyayahan siya ng yaya ng mga bata na pumasok sa loob ay sumunod siya. Sa sandaling tumapak siya sa loob ng dati nilang tahanan ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng labis na pananakit sa kanyang dibdib at ang lahat ng mga alaala ng nakaraan ay animoy isang malakas na hampas ng alon na bumalik sa kanya. Mamaya pa po ang uwi ni Ma'am Claire. Lagi po kasi siya nag-overtime pero baka mamaya-maya po ay mas maaga po ang uwi niya kasi nangako po siya sa mga bata na maaga po siyang uuwi ngayon. Imporma sa kanya ng yaya ng mga bata. Naiintindihan ko, hihintayin ko na lang siya. Malamig na sagot naman ni Angelo. Habang nakaupo si Angelo sa sofa, baka sa kanyang mukha ang malamig at seryosong ekspresyon. Nakakunot ang kanyang noo. Halos walang emosyon. Tahimik siyang umiinom ng tubig habang ang mga triplets naman ay masayang nakapaligid sa kanya. Walang kamalay-malay sa lamig ng kanyang kilos. Ang tagal po namin kayong hinintay, Dad, sabi ni Javier. Subalit hindi maalis ni Angelo ang malamlam niyang tingin na tila sinusuri ang bawat detalye ng mga bata. Hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Oo nga po. Ngayon ay nandito ka na po kaya masayang-masaya po kami. Dagdag naman ni Isla, nangingisla pa ang mga mata. Habang naghihintay ng kasagutan o kahit ang pagdating ng ina ng mga bata, nananatili siya nakaupo. Malamig ang ekspresyon. Tila nagtangkang hindi maapektuhan ng presensya ng batang tinawag siyang Daddy.
Pero kahit anong gawin niya, kahit anong pigil niya sa kanyang emosyon na hindi maiiwasan na matunaw ang kanyang puso sa kanilang malambing na boses at sa kanilang bawat haplos sa kanya. Habang nakaupo pa rin si Angelo, tahimik na iniisip ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Biglang narinig niya ang boses mula sa pintuan. "Mga anak, andito na ako!" Masayang tawag ng ina ng mga bata, kasabay ng tunog ng pagbukas ng pinto. Sabay-sabay na lumingon ang mga triplets at gayon din siya. Bahagyang nakakunot ang noong ngunit na natiling malamig ang ekspresyon. Nang makita ng babae ang mga anak, isang ngiti ang gumuhit sa labi. Ngunit bigla itong nawala ng matuon ang tingin kay Angelo. Para bang isang multo ang nakita ni Claire. Napahinto ito sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga mata at tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Parang tumigil ang mundo at para dito habang nakatitig kay Angelo. Ang lalaking minsan din na minahal, na ngayon ay narito sa mismong harap nito, malamig ang tingin at tahimik na naghihintay. Angelo, bulong ni Claire na sapat lang para marinig din ang dating asawa. Hindi naman mapigilan ni Claire ang panginginig ng boses. Nakatitig pa rin si Claire sa dating asawa. Gulat na gulat at halatang hindi inaasahang magkikita silang muli sa ganitong pagkakataon. Samantalang ang mga mata naman ni Angelo ay halos nananatiling malamig at walang emosyon. Kahit pa may kung anong kirot sa dibdib nito. Hindi naman halos makapagsalita si Claire. Tila natigilan rin. Habang ang mga bata naman ay walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa kanilang paligid. Masayang tumakbo ang triplets papunta sa kanilang ina. Niyakap ito ng mahigpit habang nagkukwento. Puno ng tuwa at excitement sa kanilang mga boses. "Mami, nakauwi na po si Daddy!" Sabi ni Silas at halos nangingislap ang mga mata sa saya. "Opo, Mami!" Dagdag ng isa pa. "Pinayagan na po siya ng boss niya na umuwi sa atin kaya andito na siya." Lalo namang naging malamig at puno ng pagtataka ang ekspresyon ni Angelo habang pinagmamasdan ng mag-ina. Kung tunay ngang siya ang ama ng mga bata, bakit ngayon niya lang nalaman? Ano bang sinabi ni Claire sa mga anak nito at bakit iniisip nila na matagal siya sa ibang bansa at ngayon lang siya pinayagan ng boss niya na bumalik sa kanila? Dahan-dahan na tumayo si Angelo mula sa pagkakaupo. Ang tingin ay nakatuon pa rin sa dating asawa at sa tatlong bata na tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Sa kabila ng malamig niyang ekspresyon, may bahagyang pagkakagulo sa kanyang puso at isipan. Hindi alam kung anong susunod na gagawin o sasabihin. Ang tanging malinaw lamang sa kanya ng sandaling yon ay ang lalim ng tanong sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mag-iina. "Mga anak ko sila?" Ang naisatinig na tanong na lamang ni Angelo. Napalunok ang kanyang dating asawa at sa mabagal na paghinga, tumango. "Oo," mahina nitong sabi, ngunit sapat lang ang boses para marinig ni Angelo. "Mga anak mo sila. Ikaw ang kanilang ama." Bahagyang natigilan si Angelo. At kahit may namumuong kirot sa dibdib, nananatili siyang kalmado sa labas. Tinitigan niya ang babae. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mistulang isang pader na nagtatago ng kanyang totoong nararamdaman. Hindi niya maiwasang maramdaman ang sakit at ang kirot ng pagdududa. "Bakit hindi ko alam?" Tanong niya ulit dito, mas mahina ngunit mas malalim ang tono. Ang tanong ay puno ng hinanakit. Napatungo si Claire at tila hirap na hirap sagutin ang tanong. Tahimik na naghintay si Angelo. Umaasang mabibigyan siya ng paliwanag na kanina niya pa gustong marinig. Napalunok muli ng mariin si Claire. Halatang nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalita. Lumapit ito ng kaunti kay Angelo. Pabulong ngunit may bigat ang bawat salita. "Angelo, pwede ba wag natin pag-usapan to sa harap ng mga bata?" Pakiusap ni Claire. Halos nagmamakaawa ang tinig. Ayoko na makarinig sila ng kahit anong hindi kaaya-aya. Saglit na napatingin si Angelo sa triplets na wala pa rin kamalay-malay sa tensyon at bigat ng sitwasyon. Nananatili namang tahimik si Angelo, pero baka sa kanyang mukha ang pag-unawa.
Alam niyang hindi ito ang lugar o ang oras para sa malalim at masakit na usapan. Huminga naman ng malalim si Angelo. Pilit pinapakalma ang sarili bago tumango ng bahagya. Sige, pero kailangan ko marinig ang paliwanag mo mamaya. Maikli niya namang sagot. Malamig pa rin ang boses pero may bahagyang lambot na sa mga mata habang tinitingnan ng mga bata. Si Claire naman ay huminga ng maluwag. Huwag ka mag-alala. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Matagal din kitang hinintay para masabi ko sa iyo ang lahat. Habang nag-uusap silang dalawa ay unti-unti naman na lumapit ang mga bata sa kanila. Ang mga mata nila ay naglalaman ng kagalakan. Sabik na sabik sa posibilidad ng isang buo at masayang pamilya. Daddy, dito ka na po ba ulit titira sa amin? Tanong ni Silas. Tinitingnan siya ng may malaking mata. Hindi ka na po ba babalik sa trabaho sa ibang bansa? Ang batang babae naman ay humawak pa sa kamay ni Angelo. Tila hindi na kayang itago ang excitement. Magsasama na po ba tayo, Daddy? Gusto po namin yon. Pilit naman na nakangiti si Angelo. Ang labi ay bahagyang gumalaw. Ngunit ang mga mata ay naglalaman ng hindi pa natutugunan na katanungan. Hindi ko alam. Ang tanging nasabi na lamang ni Angelo sa mga ito. Daddy, dito na lang po kayo tumira sa bahay. Gusto namin na dito ka na lang po ulit. Nagmamakaawang sabi ni Javier. Ang mga mata niya ay puno ng hinagpis. Hindi na po namin gusto magkahiwalay pa po tayo. Sana po magkasama tayo ulit. Sabay yakap sa kanya. Huwag na po ikaw umalis, Daddy, please. Huwag na po ikaw bumalik sa trabaho mo po sa abroad. Dito ka na lang po. Hindi naman po namin kailangan yung material na bagay. Sapat na po sa amin na makasama ka po. Dagdag naman ni Isla. Humarap sa kanya at mahigpit na niyakap si Angelo. Gusto po namin na magkasama tayo sa bahay natin. Lahat po ng mga kaklase namin, kasama nila yung mga magulang nila. Gusto rin po namin yun. Sige na po, Daddy. Umihikbi na ang batang si Silas. Tumingala kay Angelo na may kalungkutan at halong pag-asa. Huwag ka na pong umalis. Dito ka na lang po tumira sa bahay para hindi na po kami magkalayo. Dahil sa sobrang pagnanais sa mga bata, hindi na kayang itago pa ni Angelo ang pag-aalinlangan at kalituhan na bumabalot sa kanya. Tumahimik siya, hindi makasagot at ramdamang kirot sa dibdib niya. Napansin naman ito ni Claire at hindi na ito nakapagpigil. Yumuko si Claire sa mga anak at sa malumanay na boses ay nagpaliwanag. Mga anak, kailangan pa muna makausap ng daddy niyo ang boss niya sa abroad. Kung papayag ba siya na doon tumira sa atin. Tumigil saglit ang mga bata at tiningnan si Angelo nang may pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit nang makita nilang hindi pa rin makasagot si Angelo, nagpatuloy ang batang lalaki. Sana po pumayag ang boss niyo, Daddy. Sana po matulungan tayo ng boss mo na magkasama-sama tayo. Daddy, please po. Sana po wag na po kayong umalis. Gusto po namin na magkasama po tayo. Patuloy pa na pagmamakaawa ng batang babae na hindi naman iniiwasan ng mga mata ni Angelo. Nanghihingi ng sagot. Sana nga, ang naisip niyang bulong sa sarili. Ngunit hindi pa rin kayang sabihin. Maya-maya lamang ay tinawag ni Claire ang yaya ng mga bata para pantayan ng mga ito dahil kailangan daw nila na magkausap. Para bang nauunawaan naman ng mga bata na mahalaga ang kailangan nilang pag-usapan, kaya pumayag ang mga ito na makipaglaro muna sa kanilang yaya. Nagsasabi ka ba ng totoo, Claire? Mga anak ko ba talaga sila? O baka naman ay anak mo sila sa ibang lalaki at sa akin mo lamang sila pinapaako dahil lang sa hindi ka pinanagutan ng tunay nilang ama. Ang seryoso na tanong ni Angelo sa kanyang dating asawa habang nasa balkonahe sila. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pero wala akong naging lalaki, Angelo. Kahit na mag-asawa pa tayo, wala akong naging iba. Mula nung maghiwalay tayo, wala rin ako naging ibang lalaki dahil mas pinili ko mag-focus sa mga anak natin. Kaya hindi ko kailangan ng kahit anong patunay para masabi ko na ikaw ang kanilang ama. Umiling siya. I don't believe you, Claire.
Hindi ko na alam ang makakaya pa ba kitang pagkatiwalaan matapos ang lahat. Dumaan naman ang lungkot at sakit sa mga mata ni Claire dahil sa kanyang sinabi. Alam ko na mahirap paniwalaan. Lalo na't matagal na tayong hindi nagkita. Pero, nag-atubili si Claire bago ituloy ang paliwanag. Pero nagsasabi ako ng totoo. Nagsinungaling lamang ako sa mga bata na may trabaho ka sa abroad at may mahigpit kang contract doon. Ginawa ko yun dahil ayoko na mas lalong malungkot at masaktan ng mga bata. Ang alam kasi nila ay mag-asawa pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ko sinabi sa kanila na bago pa man sila maisilang ay naghiwalay na tayo. Dahil ayoko magtanim sila ng galit sa iyo. Si Angelo, bagamat naramdaman ang lungkot at sakit sa mga salitang binitawan ni Claire, ay hindi mapigilang magtanong ng may malalim na tono. Kung anak ko nga sila, bakit hindi ko nalaman kaagad? Bakit itinago mo sila sa akin na matagal, Claire? Ang mga mata ni Angelo ay puno ng galit at kalituhan. Kung totoo man, bakit hindi mo ako tinawagan? Sana'y sinabi mo sa akin ng mas maaga. Ikaw ang unang lumayo, hindi ba? Hindi na rin napigilan ni Claire ang luha na tumulo mula sa mga mata nito. Iniwan mo ako noon. I was left alone. Maski sarili kong pamilya iniwan at tinalikuran ako. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. O kung sino bang pagtatanungan ko tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Iniwan mo ako eh. Nagtatago ka sa akin. Iyon ang dahilan kaya hindi ko nasabi kaagad sa'yo ang totoo. Dahil kahit pa gusto kong sabihin sa'yo ang lahat, kahit pa gusto kong ipaalam sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis ko, wala ko nagawa. Hindi ko alam kung nasan ka. Kitang-kita sa mukha ni Claire na kahit ito ay nasasaktan din sa nangyari sa kanilang dalawa noon. Hindi naman agad nakasagot si Angelo. Nakatingin lang din siya sa dating asawa at sa mga sandaling yon ay para bang gusto ng kamay niya na kusang gumalaw para punasan ang luha sa mga mata nito. Angelo, banggit ni Claire sa pangalan niya sa nanginginig na tinig. Hindi ko naman sinasadya na gawin ganito. Hindi ko gusto na maging ganito ang lahat. Alam mo bang sobrang hirap nito para sa akin? Gusto ko rin na malaman mo ang tungkol sa mga anak natin una pa lang. Gusto ko na sabay nating palakihin ng 3. Pero wala eh. Hindi ko alam kung saan sulok ng mundo kita hahanapin dahil basta mo na lang akong iniwan on. Pinahid ni Claire ang sariling luha at saka muli nagpatuloy. Pinili ko na lang na gawin ang lahat ng to para sa mga bata. Wala akong ibang iniisip kundi ang magbigay ng magandang buhay sa kanila. Ayoko masaktan sila. Kung kaya nagsinungaling ako tungkol sa iyo. Pero kung talagang hindi ka naniniwala na anak mo sila, pwede ka namang magpa-DNA test. Hindi kita pipigilan. Mas mainam nga yun para malaman mo ang totoo. Naputo lamang ang kanilang pag-uusap nang dumating ang triplets. Nagtaka pa nga ang mga ito na makitang umiiyak ang mommy nila, ngunit ang sabi sa kanila ni Claire ay masaya lamang ito dahil bumalik na raw si Angelo na matagal din naman nilang hinihintay na bumalik. Nag-aya pa ang mga bata na maglaro sila. Hindi naman makatanggi si Angelo lalo pa nang makita niya ang kagalakan at labis na excitement sa kanilang mga mata. Noong bandang hapon na nakaramdam na ng pagod ang 3 at mula sa paglalaro kung kaya't gusto na nilang matulog. Pero ang gusto nila ay katabi ang kanilang ama at ito magpapatulog sa kanila dahil matagal na raw nila na gustong maranasan yon kung kaya si Angelo at walang ibang magagawa kundi ang pumayag sa hiling ng 3. Pagkatapos makatulog ng triplets, dahan-dahan ang naglakad si Angelo palabas ng kwarto. Para sana'y umalis na at sumunod na araw kakausapin si Claire tungkol sa bahay na ito. Hindi naman alintana ang pakiusap ng mga bata kanina na sana'y doon na ulit siya tumira. Parang wala siyang narinig. At ang tanging nasa isip niya lamang ang desisyon niyang umalis. Hindi niya alam kung paanong tutugunan ng pakiusap ng mga bata sa kanya kanina.
Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tugon doon. Hindi niya kaya magbukas ng mga pinto ng puso niyang matagal na nagtangkang magtago sa masakit na nakaraan. Kaya't nagpatuloy siya. Nang dumaan siya sa may living room, narinig niyang tumawag si Claire mula sa likod. Tumayo si Claire mula sa pagkakaupo sa isang sofa sa sala at nilapitan siya. "Naalis ka na ba?" tanong ni Claire. Tumigil si Angelo, tiningnan ito pero agad din siya nag-iwas ng tingin. Hindi niya kayang tumingin kay Claire ng diretsyo. "Oo," sagot niya. Ang tinig niya ay malamig at walang laman. "Maghanap na rin kayo ng malilipatan. Ibebenta ko na ang bahay na to. Ayoko ng mga alaala sa pagsasama natin noon." Tinutok ni Claire ang mga mata kay Angelo. Hindi makapaniwala sa mga salitang narinig. Tumango na lamang si Claire, kahit na ang sakit ay nagdulot ng punit sa kanyang mga puso. "Okay," tugon ni Claire. Ang mga mata ay puno ng iniwasang luha. Wala ito nagawa kung hindi ang magtiis at magpasya na lang na irespeto ang desisyon ni Angelo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Vivencio Gabuco at Celia Cel. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Pero maaari bang bigyan mo ako ng sapat na panahon? Hihintayin ko lang ang sahod ko sa trabaho. Maghahanap rin agad ako ng malilipatan namin pag natanggap ko ng sahod ko. Tsaka, kailangan ko pang makausap ang mga bata tungkol dito. Kailangan kong maihanda sila. Kaya pwede bang 1 buwan? Malamig yung sinabi. Sapat na bang 1 buwan, Claire? Marahan naman na tumango ang dating asawa. Sige, pangako. Bago pa man matapos ng 1 buwan, makakahanap na ako ng malilipatan namin ng mga bata. Tumango pa si Angelo. At akmang lalampasan na ito, subalit muli naman nagsalita si Claire. Kaya napatigil siya at hinarap itong muli. Kung sakali man na malaman mong mga anak mo nga ang triplets at hindi mo sila matanggap, pwede bang umalis ka na lang ulit nang walang kahit anong sasabihin sa kanila tungkol sa hindi pagkagusto sa kanila? Tumingin si Claire ng diretso sa mga mata niya. Ayoko lang kasi na masaktan ng mga anak ko. Paglabas ni Angelo ng bahay, pumasok siya sa kotse at nagsimulang magmaneho palayo. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, hindi naman maiwasan ni Angelo na maalala ang mga mukha ng triplets. Ang mga batang puno ng kasiyahan at pangarap na sana ay magkasama sila bilang isang pamilya. Ang kanilang mga mata, puno ng pagmamahal at ang mga pakiusap nila na, "Daddy, dito ka na lang po ulit tumira sa amin, kasama namin, matagal na po namin kayo hinihintay." Ang mga alaala ng triplets na nabuo sa loob ng maikling oras at panahon, ang kanilang mga tanong sa kanya, at ang kanilang tuwa ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Habang nagmamaneho, ramdam ni Angelo ang isang matinding lungkot na parang isang parte ng buhay niyang nawawala. Parang may isang bahagi ng sarili niyang naiwang hindi buo. Binubulong ng kanyang konsensya na hindi tama ang desisyon niyang iwan sila. Kahit na paulit-ulit niyang tinatangka itong pagtakpan ng mga dahilan. Habang papalapit siya sa isang kanto, bigla niyang naramdaman na para bang may puwersa na nag-uudyok sa kanya. Napansin niyang hindi na siya nagmamaneho patungo sa hotel kung saan siya tumutuloy. Namalayan niya na lang ang sarili na nag-U-turn na siya para bumalik sa mansyon. Isang puwersa ng puso na hindi niya kayang ikaila. Babalik siya. Babalik siya sa bahay at sa mga bata. Hindi pa rin niya sigurado kung anong gagawin. Pero ramdam niya na may isang bagay sa kanyang puso ang nagsasabi na ito
ang magandang gawin niya. Sa kabila ng lahat ng pagkalito at sakit, bumalik siya sa lugar kung saan ang mga bata ay naghihintay, habang si Claire naman ay nananatiling nakatayo sa pinto. Nagulat ito na bigla na lamang may huminto ulit na sasakyan sa harap ng mansyon. At mula rito ay lumabas si Angelo. Hindi naman makapaniwala si Claire sa kanyang nakita. Naghintay siya ng ilang sandali bago niya nakalap ang lakas ng loob upang lapitan si Angelo. "Bakit ka bumalik?" Nagtataka na tanong ni Claire. Ang boses ay may halong takot at hindi maipaliwanag na pagnanasa na sana'y tama ang kanyang hinala. Tahimik si Angelo sa ilang segundo. "Dito ulit ako titira," sabi ni Angelo. Nagulat si Claire. Hindi makapaniwala sa mga salitang narinig. "Ano? Bakit?" tanong nito. Mas lalo pang naguluhan. Huminga ng malalim si Angelo at sa pagkakataong iyon naisip niya na hindi niya na kaya magtago pa ng nararamdaman. Nagpumigla sa mga salita sa kanyang dibdib at napilitan siyang umamin. "Dahil sa mga anak natin," sagot ni Angelo. "Hindi ko kayang iwanan sila. Hindi pa ako sigurado kung anak ko nga ba sila. Pero ayokong biguin ang mga anak natin. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ang mga bata, sila ang dahilan. Kaya ako bumalik." Si Claire naman ay naguguluhan pa rin at hindi makapaniwala sa mga narinig. Hindi na nagsalita. Bagos ay tinitigan na lamang si Angelo na parang iniisip kung totoo nga ba ang kanyang narinig. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang si Angelo ay nag-iisip ng mabuti. Hindi pa rin makapaniwala si Claire sa narinig. Nagbuntong hininga ng malalim si Angelo at nagdesisyon na magsalita ng mas tahimik. Ngunit may bigat na tono. "Magpapa-DNA test kami ng mga bata." Seryoso na sabi ni Angelo. "Habang hindi pa lumalabas ang resulta, dito muna ako titira sa bahay natin. At kapag nalaman kong hindi ko sila tunay na anak, aalis ako." Hindi ulit makapagsalita si Claire. Tumagal ang ilang sandali bago sumagot si Claire. "Sige, kung yan ang gusto mo," sabi ni Claire na may pagsang-ayon ngunit may kasamang lungkot. "Dito ka na lang muna. Kung gusto mong malaman kung tunay nga silang mga anak mo. Sige, gawin natin." Muling nagtagpo ang mga mata nila. At sa mga sandaling yon, parehong naglalaban ang mga puso nila. Ang sabi ni Angelo, ipapadala na lamang nito sa PA nito ang mga gamit nito na iniwan niya sa hotel na tinutuluyan. Sinamahan naman ni Claire ang dating asawa sa magiging kwarto nito. Pagpasok nila sa isang bakante ngunit malawak na guest room, hinawi ni Claire mga kortina at iniwasan ang mga mata ni Angelo. "Dito, ang pansamantalang magiging kwarto mo," sabi ni Claire. Tinuturo ang kama at mga gamit na naroon. Ngunit ang tono niya ay medyo nag-aatubili. Hindi sigurado kung anong magiging reaksyon ni Angelo. Tumingin si Angelo sa paligid ng kwarto at kitang-kita ang hindi nito ikinakalugod. Tinutok ang tingin sa mga simpleng gamit, mga pader na walang gaanong dekorasyon, at ang malamlam na ilaw na tila hindi nakapagdulot ng init sa malamig na pakiramdam ng silid. Sabi ni Angelo sabay tanong, "Sinong natutulog sa dati nating kwarto?" Tinutok ni Claire ang tingin kay Angelo at sinabing, "Ako." "Oh," sagot ni Angelo kasabay ng tawa. "Doon ka pa rin pala natutulog?" Dagdag pa ni Angelo. May kabuntot na halong tanong at isang mahinang ngiti. Naglakad si Angelo papunta sa kama at naupo siya roon. Ang tingin ay malalim at seryoso. May munting isis sa mga labi nito habang nakatingin kay Claire na nananatiling nakatayo roon at hindi naman magawa na salubungin ang mga tingin ni Angelo. "Kapag ba natutulog ka sa kama natin noon?" Pabitin na tanong ni Angelo at saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Claire. "Naaalala mo pa bang kung ano mga ginagawa natin noon?" Si Claire naman ay natigilan.
At sa mga salitang yun ni Angelo, nagsimulang muling magbalik ang mga alaala ng kanilang mga araw bilang mag-asawa. Mga pagkakataong hindi niya makakalimutan, mga simpleng sandali ng kaligayahan. Iniwas din ni Claire ang tingin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit batid niya na anuman ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na maaari. Bakit mo kailangang itanong yan? Napangisi naman lalo si Angelo, lalo na nang marinig nito ang nauutal na tinig ni Claire. Gusto ko lang malaman kung ang iniisip mo bang nakaraan natin habang nakahiga sa mga kama na yon? O kaya naman ang habang nasa loob ka ng silid, kung saan ay marahil na buo natin ng triplets? Pinalitan ko ng kama roon. Matagal nang wala ang kama na ginagamit natin noon. It's been almost 7 years. Hindi naman siguro yun pwede na patuloy kong gagamitin ang kama na yun. Kaya wala na. Wala na yan. Matagal na yun nasa basura. Baka ngayon nasunog na. Nagbago pa ang ekspresyon ni Angelo. Ang kanyang ngiti ay naglaho at nag-iba ang kanyang mukha. May tensyon sa mga mata. Nag-iiwas ang tingin kay Claire. Is that so? I mean, sino ba naman ang may gusto na patuloy natin na gamitin yan, diba? It must have been very awkward while you're making love with other men. You remember the things that we did before. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, wala akong ibang lalaki na dinala sa bahay na to. Kaya hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ganyan. Sabi ni Claire sa mas kalmado na boses. Hindi naman kita mapipilit na paniwalaan ako. Nasa sayo na yan kung ano nga bang gusto mong paniwalaan. Kung wala ka namang ibang sasabihin sa akin, maiwan ka na dito. Nangako rin kasi ako sa mga bata na ako magluluto ng dinner nila ngayon. Matagal din kasi nilang hiniling sa akin yan. Matapos masabi, ay iniwan niya na si Claire sa loob ng kwarto. Nananatili naman na nakaupo si Angelo sa kama. Kapag kwari na pasabunot din siya sa sariling buhok. Nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ito. Pero na makita na si Yumi lang ang tumatawag sa kanya, pinatay niya iyon. Ayaw niyang madagdagan pa ang iniisip niya. Binasa niya rin ang mga text message na natanggap niya mula kay Yumi at ang lahat ng iyon ay puro lang paalala sa kanya na wag na siyang mafo-fall ulit kay Claire. Hindi naman siya nag-abala na replyan ng lahat ng iyon dahil ngayon pa lang ay gulong-gulo na si Angelo sa mga nangyayari. Maya-maya lang din ay lumabas na siya ng silid. At sa halip na bumaba ay nagtungo na lamang siya sa kwarto ng mga bata para pagmasdan silang matulog. Hindi nagtagal ay nagising na rin ng tatlo at masayang-masaya silang makita na naroon pa ang kanilang ama. Ang akala raw kasi ng tatlo ay isang masayang panaginip lamang na bumalik na ang kanilang ama, kaya nang malaman nila na totoo pala yon, mas lalo silang naging masaya. Habang abala naman si Claire sa kusina naghahanda ng hapunan, narinig niyang masayang tawanan mula sa sala. Ang mga bata ay naglalaro ng taguan at si Angelo ay sumasali sa kanilang laro. At ito pa ang taya. Masaya naman si Claire para sa mga anak niya dahil alam na alam niya kung gaanong nila katagal pinangarap ito. Kaya alam niya rin na walang kapantayang kaligayahan ng mga bata ngayon na natupad na ang hiling nila at nakakalaro na nga nila ang kanilang ama. Daddy, dito ka ha! Sigaw ni Silas habang mabilis na tumakbo papunta kay Angelo, sabay tawa ng malakas. Ang dalawa pang bata, sina Isla at Javier, ay hindi nagpatalo at nagsimula na magtago sa sofa at ilalim ng mesa. Si Angelo na medyo hindi sanay sa ganitong sitwasyon ay nakangiti. Pero may halong kabang nararamdaman. Huwag kayong magtago sa ilalim ng mesa, baka mauntog kayo riyan, sabi niya. Sabay habal kay Silas. Tumawa si Silas at sa punto na yon ay masaya rin ang puso ni Angelo sa simpleng kaligayahan ng mga bata. Pagkatapos ng ilang minuto natapos na si Claire, hinanda niya ang hapagkainan at pinuntahan ng mag-ama na nasa sala pa rin at masayang naglalaro. Handa ng pagkain mga anak, kumain na tayo. Masaya namang tumakbo patungo sa ina ang tatlo. Noong sinabi niya na pumunta na sila sa kusina ay kaagad din sila nagunahan at naghanap ng upuan sa mesa. Si Angelo naman ay medyo nahulog sa pwesto at parang hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit na rin siya kay Claire.
pero halatang may kaba sa bawat hakbang. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman nila ang magkahalong init at lamig sa dibdib. Kumain na tayo, ani ni Claire na may kaunting kaba sa boses. Okay, maikling sagot naman ni Angelo. Tinalikuran ni Claire ang dating asawa at bumalik na siya sa kusina. Ramdam niya naman ang pagsunod ni Angelo sa kanya. Naglakad si Claire patungo sa pagkainan at tinulungan ng mga bata na mag-fandom. Sa isang gilid ng mesa, dahan-dahan na upo si Angelo. Hindi pa rin tiyak kung paano siyang makikisalamuha sa mga ito. Hindi niya maiwasang isipin na ang pamilya na ito ay ang siyang pamilya na pinangarap nila ni Claire noon. Bago pa sila magpakasal noon, nag-usap sila kung ilang anak ba ang gusto nilang pareho at pareho silang gusto na magkaroon ng maraming anak para lalong mas maging masaya ang kanilang pamilya. Pinangarap din nila yung sabay-sabay silang kakain habang masayang nagkakwentuhan. At ngayon, para bang natupad na ang lahat ng yon. Daddy, tinapik ni Isla ang balikat ng ama. Dito ka na po lagi Masaya po kumain pag kasama ka po namin. Tsaka po, para po ba mas lalo pang sumasarap ang luto ni Mama? Si Angelo naman ay nginitian ito. Oo, susubukan ko na magstay muna. Sagot niya ng medyo malumanay. Habang nagsisimula naman na magsalo-salo ang lahat sa pagkain, si Angelo ay tahimik lamang. Si Claire naman, bagaman abala sa pag-aasikaso sa mga bata, ay hindi maiwasang magtago ng ngiti sa tuwa na nakikita niyang masaya ang mga anak nila. Sa unang gabi ni Angelo, sa bahay, habang nakahiga siya sa guest room, may kung anong hindi maipaliwanag na saya ang bumabalot sa kanya. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam na ramdam niya ang init ng pagmamahal na matagal niya nang hindi nadama. Ang simpleng saya ng pagkakaroon ng pamilya. Kanina, mula sa silid ng mga bata, naririnig niya ang mga tahimik nilang tawa at halakhak ni Claire habang ikinukwento sa mga anak ang kwento bago matulog. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naramdaman niya ulit ang ganoong pakiramdam. At hindi niya alam kung tama ba ang naramdaman niya itong muli. Napatingin si Angelo. Ang malamig na kwarto ay hindi na ganong kalamig dahil sa init ng pagmamahal na nararamdaman niya sa gabing iyon. Isang pagmamahal na matagal niyang ipinagkait sa sarili niya. Kinabukasan, maagang dumating ang personal assistant ni Angelo. Dalang mga gamit niya mula sa hotel kung saan siya tumutuloy. Isang malaking bag ang ipinasok sa bahay. Sir, dinala ko na po lahat ng kailangan ninyo. Sabi ng PA ni Angelo at maingat na inilapag ang mga bag sa tabi ng pintuan. Tumango naman si Angelo bilang tugon at sinulyapan si Claire na tahimik lang naman na nakikinig. Salamat, iwan mo na lang dyan. Ako nang bahala. Sagot naman ni Angelo. At matapos ang ilang pag-uusap, umalis na rin ang PA niya. Si Claire naman ay nagdesisyon na umabsent muna sa trabaho para samahan si Angelo at ang mga bata sa ospital matapos mapag-usapan ang plano nila. Tinapos ni Claire ang mga gawaing bahay tsaka naghanda na para sa pag-alis. Nang handa na silang umalis, kinuha niya ang bag niya at siniguradong okay ang mga bata bago sumama kay Angelo palapas ng bahay. Sa daan nakaramdam si Claire ng tensyon sa pagitan nila ni Angelo. Pareho silang tahimik habang ang mga bata naman sa backseat ay maingay at masayang nag-uusap. Tila nag-aalangan kung ano ang susunod na sasabihin. Sa wakas si Angelo ang bumasag sa katahimikan. Sigurado ka ba na gusto mong sumama? Tanong pa ni Angelo. Siyempre, ayoko rin magtagal sa pagdududa mo. Mas maigi na matapos na ito agad. Sagot pa ni Claire ng diretsyo. Pagdating nila sa ospital, diretso sila sa laboratorio para sa DNA test. Tahimik na sumailalim si Angelo at ang mga bata sa mga kinakailangang procedure habang si Claire ay tahimik na nag-aantay sa isang sulok. Matapos ang ilang sandali, natapos na rin ang lahat at habang palabas sila ng ospital, tila may mabigat na nawala sa kanilang dalawa. Hindi pa tapos ang proseso, ilang linggo pa ang kailangan nilang antayin para lumabas ang result pero ramdam niya na kahit paano ay gumagaan ang loob niya. Sa sumunod na mga araw ay nakiusap si Angelo.
Ang mga bata na kung maaari ay siya nang maghatid sa kanila sa school at ang triplets ay masaya naman siyang pinakilala sa mga kaklase nila. Totoo pala talaga na may ama kayo at hindi kayo mga alien. Sabi ng isang batang babae dahilan para tumaas ang isang kilay ni Angelo. Oo naman, sabi sa inyo totoo na may daddy kami. Ayaw niyo lang talaga na maniwala na may daddy rin kami kagaya ninyo. Pero ngayon, umuwi ng daddy namin kaya hindi niyo na rin kami pwedeng awayin. Mayabang na sagot pa ni Javier sa mga bata. Oo nga, pagsang-ayon din ni Isla. From now on, hindi na kayo allowed na ibuli kami. Lalong-lalo na si Silas. Our father is very masungit, kaya kapag inaway niyo kaming tatlo, papagalitan niya kayong lahat. Hindi na kayo allowed na tawagin kami na freak, kasi mas mukha naman kayong freak kesa sa amin. Besides, hindi lang basta si mommy ang magiging tagapagtanggol namin kasi nandito na rin si daddy. Hindi na siya papayag na awayin niyo lang kami. Sabi naman ni Sila sa mga ito. Buti kung always nandito ang daddy niyo. For sure aalis siya ulit at iiwan niya ulit kayo. Sabi pa ng isang bata. Oo nga, ang sabi ng mommy ko, ang mommy at daddy niyo raw matagal nang hiwalay at hindi kayo mahal ng daddy niyo. Sang-ayon naman ng isa pang bata. Nakita naman ni Angelo ang lungkot sa mga mata ng anak kaya hindi maiwasan na sumabat siya sa usapan. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang tinuturo sa inyo ng mga magulang ninyo. Ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo ay puro mga walang katotohanan. Kaya sana ay huwag niyo awayin ng mga anak ko. Dahil gusto lang naman nila na makipagkaibigan sa inyo. Natahimik ang mga batang nang-aaway sa triplets dahil sa kanyang sinabi. Well, ang teacher naman ng mga bata ay kaagad na sumingit at humingi rin ng dispensa sa kanya pero istrikto niya lang na sinabi na gusto niyang makausap ang magulang ng mga batang nang-away sa triplets. Matapos noon ay nagpaalam na rin siya sa triplets at nangako na siya ulit ang magsusundo sa kanila mamaya. Naitanong niya rin sa yaya ng triplets ang tungkol sa bully ng mga bata at nalaman na madalas pala na mangyari iyon. Kahit na si Claire ay naghahain na ng reklamo laban sa magulang ng mga batang iyon. Noong uwian na ng mga bata, katulad ng sabi ni Angelo, siya muli ang nagsundo sa kanila. At para bang naputulan ng buntot ang magulang ng mga bullies ng triplets nang malaman na bumalik na siya at sila pa mismo ang unang lumapit at humingi ng tawad sa kanya, ngunit mariin naman na banta. Ang iniwan niya sa mga ito na kung sakali man na malaman niyang nabubuli ulit ang triplets, hindi siya mag-aatubili na mag-file ng kaso na tsak na ikakasira nilang lahat. Kung kaya'y nangako sila na pagsasabihan ng kanilang mga anak na huwag uulitin ang kanilang ginawa. Malaki naman ang pasasalamat ng triplets sa ginawa niyang pagtatanggol sa kanila. Sa lumipas na 4 na araw, nakita ni Angelo kung gaano kamahal ni Claire ang mga anak. Napakaalaga pa rin ito sa mga bata kahit na mayaya naman ang tatlo. At di naman kaya ay pagod na pagod din ito sa trabaho. At kahit na hindi rin ganong kaganda ang pagtrato ni Angelo sa dating asawa, kahit na madalas ay cold siya dito o di naman kaya ay sinusungitan niya ito, ang pakikitungo nito sa kanya ay ganon at ganon pa rin. Tulad na mag-asawa pa silang dalawa. Daddy, bago po kami matulog, pwede po ba namin kayong yakapin ulit? Sa pang-anim na araw niya ay naglambing ulit sa kanya ang triplets. Si Silas ang nagtanong nun sa kanya. Habang ang dalawa niya namang kapatid ay tahimik na nakatingin kay Angelo. Halatang naghihintay din ang kanyang sagot. Hindi naman siya nag-atubiling sumagot. Yumuko siya at dumi pa. Kaya ang tatlo ay agad na lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ni Angelo ang init at kabig ng kanilang maliliit na braso sa kanyang paligid. Para bang may kung anong kumakalma sa kanya sa yakap ng mga bata. Good night, Daddy. Ang saya po talaga namin na nandito na kayo. Sabi ni Isla habang nakapulupot pa rin sa kanya. Ngumiti naman si Angelo. Good night. Bulong niya. Ang hindi alam habang yakap siya ng mga bata ay napadaan si Claire at nakita nito ang tagpong yon. Hindi maiwasan ni Claire mapangiti. Ang saya niya dahil natanggap ni Angelo ang mga bata at maayos din ang naging pakikitungo nito sa tatlo. Isip ni Claire kapag dumating na ang araw na kailangan niya nang ipaubaya ang mga bata sa kanilang ama at pag hindi na nakaya ng katawan niya na labanan ng kanyang dinaramdam,
ay hindi niya na kailangang mag-alala pa dahil nakakatiyak siya na magiging maayos ang triplets sa pangangalaga ng ama. Isang gabi, nagpaalam si Claire sa mga anak na late itong makakauwi dahil sa kailangan daw nitong mag-overtime sa trabaho. At sa hindi malamang dahilan, kahit na alam naman ni Angelo na hindi niya kailangan gawin yon, nahanap niya na lang ang kanyang sarili na hinihintay ang pag-uwi ng kanyang dating asawa. At sa mismong gabi na yon, ay hindi niya rin maipaliwanag kung bakit ba gano'n na lang ang nararamdaman niya nung makita na inihatid ng kotse ang dating asawa. At nakita niya pa kung paano itong umiti at kumaway sa lalaking driver ng kotse na yon. Sino yung naghatid sa'yo? Lalaki mo? Seryoso na tanong ni Angelo kay Claire, nakakapasok lamang sa bahay at nagulat pa sa kanya. Ha? Hindi, boss ko yun. Ang nagugulahan naman itong sagot. Really? May boss bang ganong kabait? Ihahatid ka pa talaga pa uwi? Oo naman. Hinarap siya ni Claire habang si Angelo naman ay napataas ang isang kilay. Pabuting tao ang boss ko. Tsaka nahihiya siya kasi daw sa kanya kailangan ko naman mag-OT kaya hindi ako nagkaroon ng chance na makabonding ang mga anak ko after ng trabaho ko. Kaya nag-offer siya sa akin kanina na ihatid na ako dito. Hindi ka man lang tumanggi? Hindi. Bakit naman ako tatanggi? Boss ko yun. At saka mahirap na makasakay sa oras na to, no? Mabuti nga't nag-offer siya na ihatid ulit ako. Ulit? Aniya sa hindi natutuwa na tono. Oo, hindi ito ang unang beses na hinatid niya ako. Paliwanag ni Claire at nagpaalam ng aakyat sa kwarto nito. Si Angelo naman ay naiwan lang doon na nakatiimong bagang at hindi alam kung ano ang dahilan at bakit gano'n na lang ang galit na nararamdaman niya. Kinabukasan ay maaga ulit na umalis si Claire para pumasok sa trabaho. Naiwan si Angelo sa mansyon kasama ang triplets at ang yaya ng tatlo. Hindi pa rin nawawala kay Angelo ang pagkainis dahil sa kagabi kaya tinawag niya ang yaya ng mga bata para makapagtanong dito tungkol sa kanyang dating asawa. Kamusta naman si Claire bilang ina ng mga bata? Nagulat ang yaya sa tanong niyang yon. Ngumiti rin ito nang may kasamang paghangang totoo. Nako sir, sobrang bait ni Ma'am Claire. Sabi nito, may kislap at paggalang sa mga mata. Isa po siyang mabuting ina. Lahat po ay kaya niyang gawin para sa mga bata. Ginagawa niya po lahat para mabigyan po ang mga bata ng magandang buhay. Halos wala na nga po siyang pahinga sa pagtatrabaho. Madalas pa nga po siya nag-overtime. Kahit po masama ng pakiramdam niya, hindi po siya nagpapahinga. Napatigil si Angelo na walang mga iniisip niya at napalitan ng ibang damdamin habang nakikinig siya. Kapag may sakit po si Ma'am Claire, tinatago rin po niya yun para hindi mag-alala mga bata. Tapos kapag day off ko po, siya po mismo nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanila. Parang wala na siyang iniintindi kundi ang kapakanan ng mga anak niya. Si Ma'am Claire po, siya na po yata ang pinakamasipag na ina na nakilala ko. Kahit po pagod na pagod siya pag uwi ng mga bata galing eskwelahan, nakangiti pa rin siya at kinakamusta sila isa-isa. Halos po wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligayahan at kinabukasan nila. Sobrang ganon siya? Ha? Mahinang bulong niya, halos sa sarili. Opo sir, sagot naman ng yaya. Napakapalad nga po ng mga bata. Kahit po mahirap minsan, hindi nila yon nararamdaman kasi lahat ng hirap na yon, tinatago ni Ma'am Claire para mapuno sila ng saya. Hindi naman maiwasan ni Angelo na mapahanga rin. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa bahay na iyon, nakita niya si Claire, hindi bilang dati niyang asawa na nagtaksil sa kanya, kundi bilang isang ina na nagbigay ng lahat para sa kanilang mga anak. Nakangiti ang yaya ng mga bata habang patuloy sa pagsasalaysay. Tila ba ramdam na dito ang pagmamalaki para kay Claire. Lagi rin po siyang present sa lahat ng activities sa school ng mga bata, sir. Di po niya pinapalampas kahit isang event man lang kasi ayaw niya po maranasan ng tatlo na walang dumalo sa events nila. Ang sabi po kasi nila ni Ma'am Claire, danas na danas niya raw po kasi ang ganoon noon dahil paborito raw po ng mama niya ang kapatid niya kaysa sa kanya.
Ang gusto niya raw po ay ma-feel ng mga bata na proud daw po sa kanila ang mommy nila para mas lalo raw po silang ma-inspire at hindi raw po sila panghinaan ng loob. Kapag may special presentation ng mga bata, nako, andun po siya sa harapan mismo. Nakangiti pa at pinapalakpakan sila. Napansin naman ni Angelo ang liwanag sa mga mata ng yaya. Patuloy ito sa pagkwento. Kapag naman po may mga batang nag-aaway o nagsasabi ng hindi maganda sa mga alaga ko, siya mismo pupunta sa school. Hindi po siya natatakot harapin yung mga magulang o guro ng tatlo. Kung kinakailangan po, ipinaglalaban niya talaga ang mga anak niya para lang masigurong hindi sila inaapi. Para po sa akin, si Ma'am Claire po yung tipo ng ina na papangarapin ng lahat ng mga bata na magkaroon. Sa mga sandaling yon, muling naguluhan si Angelo sa damdaming nararamdaman. Habang binabalot siya ng bawat salitang sinasabi ng yaya. Napabuntong hininga si Angelo ng malalim. At hindi maiwasang isipin ang mga pagkakataong hindi niya naranasan sa paglaki ng mga anak nila. So talagang ibinubuhos niya ang lahat para sa kanila. Bulong ni Angelo at tila nawawala ang pagiging formal at seryoso niyang dating. Opo, sir, sabi ng yaya at nakangiti. Sobrang pagmamahal po ni Ma'am Claire sa mga anak ninyo. Kaya kahit gaano kahirap ang sitwasyon, lagi siyang may ngiti at laging may oras para sa kanila. Sobrang mapagmalasakit nga po talaga kaya napakapalad po ng mga anak ninyo sa kanya. Noong wala ako, may mga naging kasintahan ba siyang iba na dinala niya dito? Di kaya'y nakikipagkita siya sa kanila? Seryoso na tanong niya na muli namang ikinatigil ni Yaya na para bang hindi nito inaasahan ang tanong niyang yun. Mahigit 1 taon na po ako sa trabaho dito, sir, pero sa pagstay ko dito, wala naman pong dinala na ibang lalaki si Ma'am Claire dito. Palagi rin po siyang busy sa trabaho niya, di kaya sa pag-aalaga ng mga bata. Kaya sa tingin ko po, malabo naman pong niloloko kayo ni Ma'am Claire, sir. Napatango naman si Angelo. Dahil doon, ang sumbong sa kanya ng ina ni Claire ay marami raw lalaki ang dati niyang asawa na dinadala pa nito dito sa pamamahay na ito. Ngunit bakit ngayon kay Yaya nakasama mismo ni Claire sa bahay ay wala naman daw? Naging palaisipan ng lahat sa kanya. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Marahil ay nagsisinungaling lamang ang yaya ng mga bata, lalo pat ang ina ni Claire ang nagsumbong sa kanya noon na may ibang lalaki si Claire. Malabo namang magsinungaling ang isang ina para siraan ang sariling anak nito. Kahit ba isang lalaki wala siyang dinala dito? O wala man lang bang dumalaw sa kanya? Seryoso na tanong ulit ni Angelo sa yaya. May dumadalaw naman po sa kanila pero si Sir Maximilian po yun. Ayon sa mga bata ay matalik daw pong kaibigan niya ng mama nila. At Tito Nino nga rin pong tawag sa kanya ng mga alaga ko. Tsaka ang boss si Ma'am Claire ay hinahatid din po siya paminsan-minsan, lalo na po kapag late na po siya natatrapos sa trabaho o kapag hindi po magandang pakiramdam ni Ma'am. At sigurado ka na ang dalawang yon ay hindi boyfriend ng Ma'am mo? Opo naman po, sir. Siguradong sigurado po ako. Itataya ko pa po ang sarili kong buhay. Seryoso naman ang sagot ng yaya. Matanong ko lamang po, sir. Kaya niyo po ba na itatanong ang lahat ng to sa akin dahil po sa sinasabi ng ibang mga tao tungkol kay Ma'am Claire? Yeah, nag-aalangan siyang sumagot. Nako, kung ako po sa inyo, wag niyo na po silang paniwalaan. Lahat po sila ay inggit lang po kay Ma'am Claire. Paano? Hindi lang po maganda si Ma'am Claire kundi napakabait pa at napakasipag niya pa. Kaya nga po gusto niya ng halos lahat ng makasalamuhan niya at iyong mga matagal na siyang kilala, sus. Lahat ay sinasabi niya tungkol kay Ma'am Claire. Lahat po yun ay hindi po totoo. Naku, maniwala po kayo sa akin, sir. Kahit nga po sariling pamilya ni Ma'am Claire kung ano-ano rin pong sinasabi sa kanya. Inggit po siya sa asawa ninyo. Sir, yung mama niya, mukha lang po yung anghel pero malaki rin pong inggit sa sarili niyo pong anak. Napakunot naman ang noo ni Angelo dahil doon. What do you mean? Nako sir, yung mga kapatid ni Ma'am, pati po ang sarili niyang ina, ang sama-sama po ng mga ugali nun.
Hindi po ba nabanggit sa inyo ni ma'am kung gaano po ang mga ginawa nila sa kapatid at ng mama niya? Nung isang buwan nga ho ay sinugod po nila si ma'am dito. Tingin ko po inggit sila kay ma'am kasi si ma'am patuloy na nagiging successful sa kabila ng hamon ng buhay. Tapos mabait pa ho ang boss ni ma'am. Sila kahit siguro anong gawin nila hindi pa rin nila malamangan si ma'am. Kaya ang ginagawa na lang po nila ay pagsiraan siya. Baka nga po sila rin ang pasimuno ng mga bali-balita na marami daw lalaki si ma'am. Alam niyo na sir, yung mga taong inggit, naku handa gawin ng lahat para lang masira ang taong kinaiinggitan nila. Mabuti na nga lang po't mabait si Ma'am Claire at hindi siya pumapatol sa kanila. Naku pag nagkataon na pinatulan din sila ni ma'am, naku sila lang din ang magiging kawawa. Napailing si Yaya habang si Angelo naman ay hindi na nakakilos. Alam niyo sir, pamilya ni Ma'am Claire ang magpapatunay na hindi porket kadugo mo ay mabait na sila sa'yo. Hindi po lahat ng magiging kampi mo sa buhay. Kaya hangang-hanga po ako rin kay Ma'am Claire kasi nakakaya niyang lahat ng hamon tapos mabait pa rin siya sa kanila. Hindi naman lubos sa kalain ni Angelo ang mga nalaman niya tungkol sa pamilya ni Claire. Kung ganon, maaari pala na ang lahat ng mga ipinarating nito sa kanya noon ay walang katotohanan. Sa isang araw sa mansyon ng mga triplets ay masayang naglalaro sa sala habang si Angelo naman ay nagre-relax sa upuan. Bigla na lang dumating si Yumi at halos agad-agad ay lumapit siya sa kanya nang may kakaibang kumpiyansa sa mga kilos. Humihima sa braso ni Angelo. Namiss kita. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Malambing na sambit ni Yumi habang inilalapit pa ang kanyang mukha sa kanya. Nagulat naman ang triplets sa eksenang kanilang nasaksihan at agad na nagsilapitan sa kanilang daddy. Anong ginagawa mo sa daddy namin? Tanong ng isa sa kanila, sabay hawak sa braso ni Angelo para ilayo si Yumi. Napalingon si Yumi sa mga bata at ngumisi na may halong panunuya. Bakit? Bawal ba? Tanong nito na may pilosopong tono. Kapag nalaman po ito ni Mommy, hindi siya matutuwa. Pagalit na sabi ni Javier. Alam niyo ba na ako ang mahal ng daddy niyo? At hindi ang mommy ninyo? Tumawa si Yumi. Girlfriend niya ako. Dagdag pa nito. Nang marinig ng mga triplets ang sinabi ni Yumi, tila ang kanilang mga katawan ay isa-isa silang tumingin kay Angelo, puno ng lungkot at pagtataka. Daddy, totoo bang sinasabi niya? Tanong ni Isla habang pinipigilan ng pagpatak ng luha. Hindi, mariin na sabi ni Angelo. Hindi totoo ang sinasabi niya, she's just lying. Kaibigan ko siya. Sinungaling ka pala eh. Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Mataray pa na sabi ni Isla kay Yumi na natigilan naman. Alam mo ba, sabi ng mami namin ay bad daw ang magsisinungaling. Kaya dapat hindi ka magsinungaling. Lalo lang pumapangit dahil sa mabantot mong ugali. Napaawang naman ang labi ni Yumi dahil sa sinabi ng mga bata. Gulat na binalingan nito si Angelo at balak sana na magsumbong, subalit inunahan na ito ni Angelo. Huwag na huwag mong sasabihin ang lahat ng yan sa harap ng mga anak ko, Yumi. Ayaw na ayaw ko may hindi tamang impormasyon na nakukuha ang mga anak ko. Anak? Marahasan na patawa si Yumi. Paano ka naman nakakasiguro na anak mong sila at hindi sila anak ni Claire sa iba? Ngunit bago pa man matapos ni Yumi ang sasabihin, ay marahasang kinuha ni Angelo ang kamay ni Yumi at hinila ito palayo roon. Hindi naman lubos akalain ni Yumi na makakarinig siya ng mga masasakit na salita mula kay Angelo. Dahil lang sa may nasabi siyang hindi kaaya-aya para sa mga bata. Iyon ang unang beses na pinagsalitaan niya ng masasakit na salita si Angelo. Kung kaya si Yumi hindi napigilan ng maluha. Dumating ang araw na pinakaaabangan ni Angelo. Ang kaba ay ramdam na ramdam sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang mga bata ay nasa labas, abala sa paglalaro kasama ang yaya. Habang siya at si Claire naman ay nakaupo, tahimik na naghihintay sa resulta ng DNA test. Nakararating lang. Hawak ni Angelo ang sobre. Pinagmasta nito ng ilang saglit bago siya napatingin kay Claire. Tahimik lamang ito, ngunit may bakas ng kaba sa mga mata.
Sa wakas ay binuksan na ni Angelo ang sobre at dahan-dahang kinuha ang papel mula sa loob. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang mga linya. Tumahimik ang paligid. Ilang sandali pa, tumitig si Angelo kay Claire na may bakas ang sorpresa at pagkalito sa mukha. Anak ko nga sila. Halos pabulong niyang sabi. May sula namang hindi makapaniwala. Oo, Angelo. Sabi ni Claire ng mahina. Ikaw, ang kanilang ama. Hindi may paliwanag ang damdaming bumabalot kay Angelo. Parang biglang gumaan ang loob niya. Kasabay nito ang damdamin ng panghihinayang at pananabik. Muli siyang napatingin sa bintana kung nasaan masigla pa rin naglalaro ang tatlong bata, ang mga anak niya. Matagal siyang hindi nakapagsalita, nakatulala lamang. Sinusubukang buuin sa isipan ng katotohanan ngayon lang niya tinanggap ng ganap. Anak ko, ulit niya. Halos hindi pa rin makapaniwala. Tumango man lang si Claire. Angelo, matagal ka na nilang hinintay. Ngayon nandito ka na. Isang gabi, tahimik na bumaba si Angelo mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita niya si Claire na nakaupo sa sala. Tila malalim ang iniisip. Tahimik na nilapitan nito ni Angelo. Claire, malamig niyang simula. Halos walang emosyon ang boses niya. Isasama ko mga bata pabalik sa US. Total ay hiwalay naman na tayo. Alam ko mabibigyan ko sila ng mas maayos sa buhay doon. Nagulat naman si Claire sa bigat ng sinabi. At bagamat pilit niyang hinahanda ang kanyang sarili sa ganitong mga bagay, hindi niya mapigilang masaktan sa bawat salita ni Angelo. Naramdaman ni Claire na naninikip ang kanyang dibdib at bago pa niya napigilan ang sarili, dumaloy na ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumango si Claire, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Naiintindihan ko. Mahinang sagot ni Claire. Tinutok ang tingin sa sahig upang hindi makita ni Angelo ang sakit at lungkot sa mukha. Kung sa tingin mong yun na makakabuti sa kanila, pumapayag ako. Nagsalubong ang kanilang mga tingin saglit. Sa totoo lang, ito naman talaga ang plano ni Claire una pa lang. Alam niya kasi na mas magiging maayos ang buhay ng tatlo sa piling ng kanilang ama. At higit pa roon, hindi niya sila kayang alagaan, lalo pat lumalala ng dinaramdam niya at kailangang tumutok sa gamutan. Nang malaman ng mga bata na isasama sila ng kanilang ama pabalik sa US at hindi nila kasama ang mami nila, hindi nila napigilang maghimotok. Humagulgol habang yakap-yakap ang kanilang mommy. Mommy, bakit hindi po kayo sasama sa amin? Tanong ni Isla, habol-habol ang hininga sa pagitan ng pag-iyak. Ayoko ko pong iwan kayo, Mommy. Sabay-sabay na umiyak ang triplets. Napapaligiran si Claire at mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi matanggap ang ideya na iiwan nila siya. Ang bawat isa sa kanila ay punong-puno ng pangamba. At kitang-kita sa kanilang mga mata ang galit na umusbong para sa kanilang daddy. Daddy, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo kami inaagaw kay Mommy? Sigaw ni Javier habang pinupunasan ng mga luha. Ayoko sa Amerika kung wala naman doon si Mommy. Gusto namin si Mommy kasama namin. Sabi mo, Daddy, dito lang po kayo kasama namin. Pero bakit niyo po ginagawa ito? Patuloy sa pag-iyak naman si Silas. Ayoko na sa'yo, Daddy. Ang bad-bad mo. Dapat hindi ka nalang bumalik sa amin kung ganito lang din ang gagawin mo. Hindi ka naman namin kailangan eh. Mas mabuti pa si Mommy. Ayaw namin sa'yo. Nasaktan din si Angelo dahil sa sinabi ng mga anak niya. Lalo na nang makita niyang pagkamuhi sa kanilang mga mata para sa kanya. Dati punong-puno iyon ng galak sa tuwing nakikita siya. Dad, ayaw na kitang kausapin. Mahina ngunit mabigat na sabit ni Isla. Umiwas ang tingin sa kanyang ama. Gusto ko kay Mommy. Gusto namin kay Mommy. Yumuko naman si Claire para ipaliwanag sa tatlo ang dahilan kung bakit kailangan nilang sumama sa daddy nila. Ang sabi ni Claire sa mga bata ay mas magiging maayos ang buhay nila sa piling ng kanilang ama kaysa sa piling nito.
Ayaw pa rin na pumayag ng mga bata sa gusto nilang mangyari, ngunit walang nagawa. Nakapagpasya na rin si Angelo na hindi niya na ibebenta ang bahay at ipapaubaya na lang ito kay Claire. Ang pasyayang yon ay hindi naman nagustuhan ni Yumi, subalit marahas niyang sinabi na wala itong pakialam sa mga magiging pasya niya. Sa sumunod na araw na ang flight agad nila patungong US. Hindi na sumama si Claire sa pagkatid sa kanila dahil alam ni Angelo na nahihirapan din ito na makitang umalis ang mga anak na dito na lumaki. Sa airport, tila mas lumalakas ang bawat tikbi ng mga bata habang papalapit sila sa boarding gate. Si Isla, Javier at Silas ay walang tigil sa pag-iyak. Pinipilit nilang magtanong at pagmakaawa sa kanilang ama, ngunit hirap silang magsalita dahil sa lungkot. Naglalakad sila katabi si Angelo, pero bawat akbang ay puno ng pagtutol at pag-asa na sana ay bumalik na sila sa mommy nila. Daddy, please, ayoko po sa US kung hindi kasama si mommy. Ikbi ni Isla, hawak ang kamay ng ama, ngunit halatang nagpipigil. Pwede po bang hindi na tayo tumuloy? Napabuntong hininga si Angelo. Pilit na pinatagis ang puso para hindi makuha ng mga anak ang kanyang alinlangan. Ngunit sa kaloob-looban, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib habang iniisip ang kalagayan ni Claire. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang gate, may isang pamilyar na boses ang biglang nagsalita mula sa likuran. Si Maximilian, matalik na kaibigan ni Claire. Bigla itong sumulpot. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad itong lumapit sa kanila. Angelo, malamig ang tono ni Maximilian habang mabilis na tumingin sa mga batang umiiyak. Tito, hinawakan ni Silas ang kamay ni Maximilian. Ayaw po namin pumunta ng US. Huwag po kayo pumayag na isama po kami ni Daddy. Napakunot noon naman si Maximilian. Isasama mo pala ang mga bata? Tumango si Angelo. Yeah. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Maximilian. Yumuko ito para makausap ang mga inaanak. Pasensya na kayo. Wala rin ako magagawa. Matagal na itong plano ng mommy ninyo dahil alam niya na mas magiging maayos ang buhay ninyo sa piling ng daddy ninyo. Lalo na't may sakit ang mommy ninyo. Hindi niya na kayo kayang alagaan. Ano sakit? Nagtatakang tanong ni Angelo. Napatingin si Maximilian kay Angelo. Alam mo bang pinipilit lang ni Claire na maging patatag para sa kanila? Kahit na ang tunay niyang kalagayan ay lalong lumalala. Nagtaka mga bata sa narinig at tumingin sa kanilang tita Ninong. Tito Max, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong pa ni Javier. Habal-habal ang hininga habang sinusubukang pigilan ang luha. Huminga ng malalim si Maximilian at ipiniliwanag niyang dahilan kung bakit hindi maaaring sumama si Claire. Ang mommy ninyo. May malubhas siyang sakit. May cancer ang mommy ninyo at tinatago niya lang sa inyong totoo. Kailangan niyo magpagamot at magpahinga ng husto para gumaling. Ang kaso hindi rin masabi kung gagaling pa ba siya mula sa sakit niya kaya nagpasya siya na kapag nalaman ng daddy niyo ang tungkol sa inyo. Kahit na mahirap para sa kanya na mawalay kayo sa kanya, ay ibibigay niya pa rin kayo sa daddy ninyo. Biglang tumahimik ang mga bata. Tila natulala sa mga narinig. Tumingin sila kay Angelo at puno ng tanong at pagkalito. Daddy, Bakit hindi mo sinama si mommy kung may sakit siya? Di ba dapat po kasama natin siya para maalagaan namin siya? Tanong ni Silas, ang mga matay nangungusap na sama ng loob. Ang mga salitang yon ay tumama kay Angelo ng mas malalim pa sa inaasahan niya. Sa kanyang puso, ramdam niyang matinding pagsisisi. Naiisip niya ang bawat pagkakataon na sinubukan ni Claire na maging matatag sa kabila ng kanyang karamdaman. Isang bagay na hindi niya lubusang nauunawaan hanggang ngayon. Hindi alam ni Angelo na may sakit pala si Claire. Hindi niya napansin yon dahil laging may ngiti sa mga labi ni Claire. Ngunit iyong isang gabi na nakita niya itong umiinom ng gamot. Para ba sa sakit nito ang gamot na iniinom? At hindi para sa sakit lang ng ulo na inakala niya noon ay yun lamang ang dahilan? Muli siyang tiningnan ni Maximilian.
Ngunit ngayon ay may halong awa sa mga mata nito. Angelo, para sa kanila, si Claire ang mundo nila. At kung totoong iniisip mo ang kapakanan ng mga bata, baka naman dapat isipin mo rin kung dapat mo ba talagang ipaghiwalay sila. Hindi po natin pwedeng iwan si Mommy Daddy. Lalo na po ngayon na may sakit siya at kailangan niyo po na mag-aalaga sa kanya. Wika pa ni Javier. Oo nga po, Daddy. Kailangan po kami ni Mommy. Mas kailangan niya po kami. Kung lalayo po kami sa kanya, baka mas lalo po siyang panghinaan ng loob. Kailangan niya po maging matatag at lumaban. Hinawakan ni Isla ang kamay ni Angelo. Kaya parang awa niyo na po, bumalik na po tayo kay Mommy, balikan po natin siya. Sa huli na pabuntong hininga si Angelo at marahang tumango. Tila natanggap na ang tunay niyang desisyon ay nasa pagbabalik sa kung anong totoo sa kanyang puso. Hinaplos ang ulo ng mga bata. Marahan niyang sinabi, uuwi tayo sa mommy ninyo. Hindi na natin siya iiwan. Anong ibig mong sabihin, Angelo? Hindi naman makapaniwala ang tanong sa kanya ni Yumi. Hinarap niya ito at ang mata ni Yumi ay hindi naman makapaniwala. Hindi naman pwedeng iwanan si Claire. Hindi ko pwedeng pabayaan ang ina ng mga anak ko. Ano? Hindi mo ba naaalala ang lahat ng mga ginawa niyang kasalanan sa iyo noon? Hindi na mahalaga ang lahat ng mga yon, Yumi. Hindi naman makapaniwala na tumawa si Yumi. Huwag mo sabihin na mahal mo ulit ang babaeng yun kaya ganito ka na naman sa kanya ngayon. If I say yes, would it be a problem? Kung mahal mo siya, paano ako? Paano naman ako, Angelo? Kaibigan kita, Yumi. Kaibigan lang kita. Marahas niyang sinabi. And I don't get why you're assuming things. Kung una pa lang ay lininaw ko na sa'yo na kaibigan lang kita. Walang ibang namamagitan sa atin, kundi yun lang. Kaya't kung sakali man na bumalik ang nararamdaman ko para kay Claire, at kung sakali man na gustuhin kong mabuo ulit ang pamilya namin, wala ka na ron, Yumi. Labas ka na ron. Hindi naman makapaniwala si Yumi nung iniwan nila ito roon. Bumalik nga sila sa bahay kung nasaan si Claire at pagbalik nila roon, nadat na nila itong umiiyak at sinusubukan na batahanin ng yaya ng mga bata. Ngunit nang marinig ang boses sa mga anak, nag-angat ito ng tingin sa kanila. Ang tatlo ay mabilis na tumakbo para yakapin ang mommy nila, habang si Angelo naman ay dahan-dahan na naglakad palapit sa mag-iina. Mommy, hindi na po kami aalis. Sabi po ni Daddy, dito na lang po kami para po maalagaan ka po namin habang nagpapagaling ka po. Sabi ni Javier. Oo nga po, Mommy. Sabi rin po ni Daddy, sisikapin niya raw po na mabuo po ulit ang pamilya natin. Ani naman ni Silas. Nagtatanong ang mga mata na tumingin si Claire kay Angelo. Ano ibig sabihin nito, Angelo? Huminga ng malalim si Angelo at sumagot. Hindi na kami aalis. Dito lang ang mga bata para samahan ka. Nandito lang kami, ng mga bata. Napangiti naman si Claire. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha na tumingin ng diretso sa kanya. Salamat, Angelo. Magpagaling ka ha, Claire. Akong bahala sa lahat ng kailangan mong gastusin. Ngumiti si Claire at bahaga rin itong tumango sa kanya. Sa isip ni Angelo, sa mga sandaling yon, gagawin niya ang lahat para makabawi siya sa kanyang mag-iina. At para maitama niya ang lahat ng mga pagkakamali niya. Matapos noon, kasama sila ni Claire na pumunta sa ospital kung saan ito nagpa-check up at kung saan ito pumupunta tuwing weekends na wala naman itong trabaho. Ngunit ang sinasabi sa mga anak ay may trabaho pa ito. Ngayon nga, sa loob ng isang tahimik na cafe, magkaharap sina Maximilian at Angelo. Ang paligid nila ay ordinaryo, pero ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng hindi masambit na salita. Si Angelo ay halatang naguguluhan, at si Maximilian naman ay may seryosong ekspresyon sa mukha. Tila hinahanap ang tamang pagkakataon para magpaliwanag. Hindi na nakapagpigil si Maximilian at tahimik na nagsimula. Angelo, simula ni Maximilian.
Tumingin ng diretso sa mga mata niya. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Claire. Hindi totoo ang mga sinabi sa'yo noon. Naguluhan si Angelo. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng nakita ko, lahat ng mga pinakita sa akin, hindi ba totoo yun? Huminga ng malalim si Maximilian at tumango rin ng bahagya. 3 taon ang nakalipas nang malaman namin ang buong katotohanan. Sabi nito, ang mga larawang ipinakita sa'yo ng nanay ni Claire, hindi totoong may kabit siya. Lahat ng yon ay isang malaking setup. Nagulat si Angelo. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Setup? Bakit? Bakit naman yung gagawin ng sarili niyang ina? Halatang nahihirapan si Maximilian na ipaliwanag ang mga sumunod na salita. Angelo, alam kong mahirap paniwalaan. Pero noon pa man, hindi na naging maayos ang relasyon ni Claire sa kanyang ina. Naiinggit ang nanay niya sa kanya kahit mga kapatid niya malaki rin ang inggit sa kanya. Sa mga tagumpay niya, sa pagmamahal na nakuha niya, at lalo na sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. 3 taon na nakalipas mula nang malaman namin lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng ina ni Claire. Patuloy pa ni Maximilian. Sinadya niyang sirain ang tingin mo kay Claire. Siya ang nagplano at nag-stage ng mga larawang yun kasama ng mga tao niyang kayang magsinungaling para ipakita sa'yo na may kabit nga si Claire. At alam mo kung bakit? Napailing pa si Angelo. Pilit na sinasalo ang mga impormasyon. Bakit? Bakit naman magagawa yan ng sarili niyang ina? Simple lang naman, sagot ng Maximilian. Naiinggit sila dahil matagumpay si Claire at nahanap ang kaligayahan sa piling mo. Nakita nila na mahal mo si Claire, kaya sinira nilang buhay niya. Napayuko naman si Angelo at ramdam niya ang lalong pagbigat ng kanyang dibdib habang iniisip ang lahat ng mga nasayang na taon at mga kasinungalingan. Pinaniniwalaan niya ang lahat ng mga alaala mula sa masasayang araw hanggang sa masakit na paghihiwalay ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, may ibang liwanag ang bawat sandali. Hindi niya mapigilang magtanong. Ang boses niya ay puno ng sakit. Paano yun nalaman? Bakit ngayon niya lang sinabi yan? Hindi agad lumabas ang katotohanan, Angelo. Sagot ni Maximilian. Nang malaman ni Claire ang totoo, sinubukan ni Claire na hanapin siya para malaman mo kung anong katotohanan. Ngunit hindi ka na namin nahanap. Sa puntong yon, si Angelo ay natulala. Tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng naririnig. Nagbalik sa kanya ang mga alaala ni Claire. Ang lahat ng masasayang sandali na bigla na lang nawala nang dumating ang mga larawang yon. Alam niyang ilang taon niyang pinilit alisin sa puso ang pagmamahal para kay Claire dahil sa mga kasinungalingang iyon. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang muli ang init ng pagmamahal sa kanya. Angelo, patuloy pa ni Maximilian. Ang boses ay halos nakikiusap. Wala nang ibang pinangarap si Claire kung hindi ang makasama ka at ang mga anak ninyo. Hindi niya ginusto ang lahat ng sakit na pinagdaanan ninyo. At alam ko, kung meron pa siyang pagkakataon, gagawin niya ang lahat para itama ang mga pagkakamali ng iba. Huminga ulit ng malalim si Angelo. Pinilit pigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Maximilian at sa isip niya, gusto niyang buuin ang pamilya na minsang nasira ng kasinungalingan. Pinagamot nga niya si Claire. Katulad ng pangako niya habang nagpapagamot dito, ay laging naroon ang mga bata sa tabi nito para bigyan ito ng lakas ng loob. Tuluyan niya nang tinapos ang pagkakaibigan nila ni Yumi matapos niyang malaman ang masamang mga hangarin nito para lamang maagaw siya kay Claire. Isa rin si Yumi sa mga bumilog at gumulo sa isip niya noon, kaya malaki rin ang kasalanan nito sa kanya.
Sa tulong ni Maximilian, nakaharap niya rin ang ina ni Claire. Kasama ang mga kapatid nito na akala ay may dala siyang magandang balita para sa pagbagsak ni Claire, subalit nagulat nung nagbanta siya na kung hindi pa nila lulubayan si Claire ay magsasampa siya ng kaso laban sa kanila. Minsan yun ang sinira ang buhay namin, ma'am. Nang dahil sa labis sa pagkaingit ninyo sa aking asawa, ay nagawa niyo siyang siraan sa akin. Kaya't hindi na ako papayag na maulit ang mga nangyari noon. Masyado lamang na mabait ang asawa ko para gumanti sa inyo. Dahil may respeto pa rin siya sa inyo. Pero ako, wala nang respeto para sa inyo. Kaya hindi ako mag-aatubili na sirain ang buhay niyo sa oras na may hindi pa kayo magandang ginawa kay Claire at sa pamilya ko. Isang mariin na banta ang binitawan niya sa kanila. Matapos noon ay ginawa niya ang lahat ng paraan para lang masira ang buhay nila at gumapang sila pabalik kay Claire para humingi ng tawad sa kanilang mga ginawa. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, Angelo? Tanong sa kanya ni Claire. Dahil gusto kong iganti ka. Gusto ko na parusahan ang lahat ng sumira sa atin noon. Pero, hinawakan niya ang kamay ni Claire. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Claire. At handa akong gawin ang lahat para bumalik ang nararamdaman mo sa akin at para mabuo ang pamilya natin. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa iyo, Angelo. Uunawaan ko na nasira lamang ng aking inang tingin mo sa akin kaya hindi ako nagalit sa iyo. Matagal na kita, kayo ng aking ina at mga kapatid ko na napatawad. Hinawakan naman ni Angelo ang isang kamay ni Claire. Babawi pa rin ako sa inyo. Itatama ko ang lahat-lahat ng mga pagkakamali ko sa inyo. Ngumiti si Claire at tumango. Handa na ang puso niya na magpatawad at magsimula ng panibagong yugto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! What if makita mo ulit si Claire at ma-realize